Hello guys, kumusta? Dodski TV. So welcome back to my channel, to our channel, Dodski TV. Uh, may isi-share lang ako sa inyo na modification natin sa D500 na TL494 switching class D amplifier. No? So bali, may modify natin siya ng 2 pairs. So from 1 pair, yan, 1 pair. So ito yung pinakauna nating na-post, no, na tinisting natin. Yan. So TL494 pa rin yung IC na ginagamit sa switching IC, no. So dahil sa naglagay tayo ng 2 pairs para matibay siya sa 140 BDC, ayan. Nag-add rin tayo ng sa gate ng MOSFET ng diode at saka resistor. So may nakaparallel dyan papunta sa gate sa bawat isa, sa high at saka sa low. So same pa rin yung ginamit natin, MOSFET pa rin. Ito nakuha ko lang sa regulator, no, PNQ na MOSFET. Mababa yung wattage pero mataas yung voltage handling niya. So same pa rin yung feedback natin dito, pati yung sa kanyang PWM adjustment. Same value sa input, 10 UF, 50 volt. Tapos dito nagpalit ako ng, instead na 10 UF, so nagpalit ako ng 22 UF, no, na electrolytic capacitor. So dito rin sa kanyang feedback, ito yung feedback niya is ito. So 1 microfarad yan siya. So actually wala tong feedback dapat pero nilagyan natin ng feedback para mas ano pa niya, mas tumibay at saka lumakas pa siya. Yun ang purpose ng feedback na ang value pala ng resistor is 47, then sa kanyang RC network is 1K at saka 1 UF na capacitor. So dito, dahil nagtaas tayo ng value na voltahe na 140 VDC, so instead na 1050 volt lang yung capacitor natin, so nag-adjust tayo ng 100 volts, no. Ayan. So 100 volts, 1000 UF na capacitor electrolytic. So dito pwede ito dalawang 1 UF, pwede rin isa lang, depende kung masisiro nyo na yung sukat dito sa out ng speaker at saka sa gitna nitong out nitong capacitor na to. So dapat kung ilan yung supply nyo, halimbawa 140, so dapat dito 70 tsaka dito 70, dapat pantayan para malinaw talaga siya, maganda yung tunog niya. Yun ang pagkakaiba, no? Pag hindi mo siya mapantay, so sa MOSFET driver natin is iinit yung kabila or dito sa high or sa low. Yun ang dahilan pag hindi pantay. So ito, dahil mapapantay natin dito yung sa bias niya, no, sa speaker. So kasi nga switching ito, mas mapapaganda pa natin yung tunog. So ito nilagyan natin, ginawa natin tong 5 watts. So dapat ito ay 2 watts, pero nilagyan natin ng 5 watts para pag mag long distance na yung tunog, pag matagalan na, so hindi siya iinit ng basta-basta, no, kasi nasa 5 watts siya So ito 1 watt lang yung sa bias natin yan. So 2 watts nga lang dito pero nilagyan natin 2 watts din pala ito, pero cemented lang, hindi siya carbon film resistor, no. So cemented resistor siya nga type. Dito instead na 102, so 152 yung nilagay natin, 152 dito, 152. So tatlong 152 na mylar, no. Pwede naman ceramic dyan, walang problema, same lang yan, ceramic disc.
na ano. So wala akong available na MOSFET, no. So ang ginamit ko is yung uh, 25 kGT and 20 kDA na IGBT transistor na nagaling sa inverter ito, sa variable frequency drive, no. So doon ko siya nakuha. So ito yung ginamit ko. So ang timpla pala ng IGBT transistor at saka MOSFET transistor, pag igamitin mo siya sa class D, magkaiba guys. So nagkakatalo yan dito sa kanyang gate at saka sa kanyang PWM. So pag MOSFET ang gagamitin mo is sa na experience ko lang, pag MOSFET yung gagamitin mo na power output, mas lamang yung low frequency, yung bus response niya, at saka kaysa kanyang kalansing, no, tsaka sa vocals, mas lamang yung bass niya. So ganun yung epekto niya, ganun ang epekto pag IGBT yung gagamitin natin instead na MOSFET. So dahil yan sa itong IGBT ay ito ay low switching siya kaysa ikumpara mo sa high switching na MOSFET, no. So ganun ang pagkaiba, pero mas hindi naman sila nagkakalayo, pero doon lang sila nagkaka-diferensya. So i-search nyo lang tong datasheet nitong ano na to, yung spec ng IGBT or sa MOSFET na transistor, no. Kung ano, i-compare nyo lang yung pagkakaiba nila sa kanilang datasheet para maintindihan nyo, tsaka para alam nyo rin kung ano yung gagalawin nyo pag kung alin yung gagamitin nyo sa ganitong klaseng class D. Kahit na yung split type, ito ay single supply lang, so kahit na split type, so dapat kunin nyo yung datasheet din ito para mas hindi kayo malito or mahirapan pa mag-adjust para luminaw yung tunog ng isang class D amplifier. So ganun lang yung ginagawa ko guys, para hindi na tumatagal yung DIY natin. So kinukuha mo natin yung datasheet nito, yung voltage handling niya, yung spec niya, importante yung wattage, kung ilan yung power, maximum power niya, yung maximum power dissipation yung tinatawag nila, kung ilang wattage yun. So yun lang guys, salamat sa panonood. So ito pala yung kanyang layout, no, sa bottom view at saka sa top view at saka yung sa kanyang transparent. So ito yun, yan. So para masundan talaga, para hindi malito, no, kasi marami nang hihingi shout out pala sa Class D amplifier DIY lover, no. So ngayon nagtututok naman tayo sa Class D. So ilang buwan din tayo nag-Class AB. So balik tayo sa Class D. So yun lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli nating mga video. Thank you sa mga subscribers, sa mga followers ko sa YouTube at saka sa Facebook. Shout out sa lahat na sumusuporta. Thank you at maraming salamat po.